Naglalakad ang nakasombrerong lalaking yan nang bigla siyang huminto at lumakad pabalik. Hindi pa man nakakalayo, sinunggaban siya ng nakasalubong na lalaki. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa kinuyog na ang lalaking nakasombrero na nang hold up pala ng parking attendant. Inaresto siya ng rumespondeng pulis. Nabawi sa kanya ang cellphone ng biktima at hindi lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na itinanggi ang krimen. Kinonsulta ng Land Transportation Office o LTO ang mga stakeholder kaugnay sa planong i-require ang pagpaparehistro sa mga light e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike. Kailangan pa kayang magpasa ng batas para riyan? May report si Joseph Moro. May driver's license ang e-trike driver na si Mark. Pabor siyang i-require din ng lisensya sa iba pang magmamaneho ng light e-vehicles, pati ang pagpaparehistro ng sasakyan gaya ng itinutulak ng Land Transportation Office o LTO. Okay lang naman po kasi marami na kami. Gusto nga natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares. Inilatag ng LTO ang panukalang ito sa konsultasyon sa mga stakeholder. Ayon sa Land Transportation Office, kung meron kayong e-bike o e-trike at hindi nyo naman gagamitin yan sa mga pampublikong kalsada, hindi nyo yan kailangang iparehistro at hindi rin kailangan ng driver's license. Halimbawa niyan ay kung sa loob ng subdivision lamang gagamitin ng e-vehicle. Pero sabi ng LTO, depende yan sa regulasyon ng lokal na pamahalaan. Kailangan pang aprubahan ng Transportation Secretary ang napag-usapan kaugnay sa panukala. Nagbabalangkas din sila ng mga panuntunan para sa mga light electric vehicle. Sabi ng isang kongresista, sakop naman ito ng Electric Vehicle Act na di na kailangang amyendahan. Talagang mandato ng LTO itong pagre-rehistro ng mga sasakyan at kabilang naman talaga sa motor vehicles itong e-bikes and e-trikes. Pero aniya, sana mas mura ang pagpaparehistro ng mga e-vehicle kumpara sa mga ordinaryong motor. Idinagdag naman ang Espanya Boulevard sa Maynila, Bonnie Avenue sa Mandaluyong at Osmeña South Superhighway sa listahan ng mga national road kung saan bawal ang mga e-trike, e-bike at mga tricycle batay sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Tinanggal sa listahan ang South Luzon Expressway na di raw saklaw ng MMDA. Ang e-bike pwede naman sa EDSA at iba pang national roads kung meron dedicated bike lanes. Limited lang sila sa bike lane. Even barangay roads, may mga bike lane na exclusive for bikes and e-bikes, pwede pa rin silang dumaan doon. Magkaiba naman ang reaksyon ng grupo ng e-vehicle owners at commuter tungkol sa plano ng LTO. We're in support of the LTO's move na once na lumabas na yan sa road, dapat rehistrado at mayroong lisensya. Mukhang restriction ang amin nakikita dito, hindi lamang regulation. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasagip ng NBI ang 8 kabilang ang 5 minor de edad na ginagawa umanong sex worker sa isang resto bar sa Tarlac. May report si Von Aquino. Wala, sir? Sa tulong ng NBI, natagpuan ng mga magulang ang anak nilang minor de edad na nawala raw noon pang Enero sa resto bar na ito sa Concepcion, Tarlac. Nagpaalam lang daw ito na may bibilhin pero di na bumalik. Makalipas ang halos 1 buwan, kumontak ang bata sa kanya mga magulang. Sabi nung bata, uwi lang siya pag marami na siyang pera. On one occasion, nakita niya yung anak niya nang mag-open ng screen, naka-brace na. And the mother was surprised dahil tinanong yung bata, saan ka kumukuha ng pambayad? Sabi niya, kay galing magbabayad naman, tutulungan daw siya ni mami, a certain. Nagsagawa ng surveillance ang NBI Atrad sa resto bar at nang makumpirmang ginagawang sex worker ang mga menor de edad, nagkasa sila ng rescue operation. Pumasok lang po talaga kami dun sa kagustuhan din po namin. Tsaka may pangangailangan po kami. Para din po sa sarili ko to sa anak ko. Arestado ang may-ari ng bar at ang kapatid nito na tumatayo umanong bugaw. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Maharap sila sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Naniniwala naman ang NBI Atrad na sindikato ang mga nasa likod nito. Estilo raw na mga ito nakausapin sa chat ang mga bata para alukin ng trabaho na may malaking kita. Inirefer na ng NBI Anti-Human Trafficking Division ang mga biktima sa DSWD para mabigyan sila ng intervention. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Dinisinfect na ang mga upuan sa NAIA na inirereklamong pinugaran ng mga surot. Hinala ng Pest Control Services, imported o galing sa ibang bansa ang mga surot. Inireklamo ng ilang pasahero na nagkaroon sila ng pantal matapos maupo sa rattan furniture at metal bench sa paliparan. Para iwas surot sa bahay, kalinisan ang kailangan. Linisin ang mga bagay na pwedeng pamugaran ng surot gaya ng kama at sofa. Agad ding ayusin ang kama kung may mga crack na pwedeng pamugaran. Tabhan at paarawan ang inyong bedsheet, kumot at mga damit. Magpagpag at maglaba ng mga basahan. Sirain at huwag nang ipamigay ang mga bagay na pinamugaran na ng mga surot. Maaari rin kumonsulta sa mga eksperto gaya ng mga Pest Control Service para mapigilan ang pagdami ng mga ito. Isang higanteng anaconda ang natagpuan sa isang ilog sa Brazil at nilapitan pa ito ng isang scientist. Tila walang takot ang Dutch scientist ng lumangoy malapit sa higanteng green anaconda. May haba itong 26 na talampakan at bigat na 200 kilo. Kamakailan lang nadiskubring hindi iisa ang species ng green anaconda roon. Hiling ng isang guro sa Basilan, lumago pa ang eskwelahang matayog na nakatindig sa katubigan. Ang nais niya, magkaroon na rin ng senior high school ang floating school para hindi matuldukan ang pag-aaral ng mga batang Badjao. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Aakalaing resort sa unang tingin, pero paaralan pala ito na animoy nakalutang. Kaya ang gurong si Carl Angelo Halon, nabighani ng makita ang eskwelahan sa Basilan na nasa ibabaw ng tubig. Nung una po akong napadpad sa Badjao Floating Integrated Schools, number one ay na-amaze po talaga ako. It's kind of unique kasi hindi kasi lahat ng mga setups ng paaralan ay nasa tubig. Ang kanyang daily grind sa floating school tulad ng school activities, pati pamamangka, ipinost niya sa social media na agad namang pinusuan ng netizens. Isa po sa mga challenges ng mga guro ay ang pagtawid. Given na karamihan po ng mga guro ay nakatira dito po sa mainland ng Basilan. Pero nga, sabi pa nila para sa bata, para sa bayan. Kasabay ng hampas ng alon, mission nila iahon ang pamumuhay ng mga Badjao roon. May mga estudyante kami na sa isang notebook, ihahatian nila sa 4 na subjects. Yung iba po sa kanila ay hindi na po nagpro-proceed sa high school. Natatakot po silang pumunta sa mainland, dala na po nang binubuli sila. Para sa mas magandang kinabukasan ng mga mag-aaral, hangad ni na Teacher Carl na magkaroon na rin ng senior high sa floating school. Hopefully po, we're praying na mas marami pa pong mga Badjao ang maging professionals po. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.